entrusted His only Son. In you, Mary placed her trust. With you, Christ became man. Blessed Joseph, to us too, show yourself a Father and guide us in the path of life. Obtain for us grace, mercy, and courage, and defend us from every evil. Hail, Guardian of the Redeemer, Spouse of the Blessed Virgin Mary. To you, God entrusted His only Son. In you, Mary placed her trust. With you, Christ became man. Blessed Joseph, to us too, show yourself a Father and guide us in the path of life. Obtain for us grace, mercy, and courage, and defend us from every evil. Hail, Guardian of the Redeemer, Spouse of the Blessed Virgin Mary. To you, God entrusted His only Son. In you, Mary placed her trust. With you, Christ became man. Blessed Joseph, to us too, show yourself a Father and guide us in the path of life. Obtain for us grace, mercy, and courage, and defend us from every evil. Amen. And defend us from every evil. Amen. Magsitayo po ang lahat at tayo makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ngayon ay nasa ika-12 na linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalam naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kasaysayan ng ating kaligtasan ay tanda ng awa at walang kapantay na pagmamahal sa atin ng Diyos. Bilang pagkilala sa pagtitiis at awa ng Diyos, marapat na maging mabuti tayo sa isa't isa. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga, at walang ibang Diyos na dapat mong pagsulitan ng iyong mga hatol. Sa iyong lakas, nagmumula ang iyong katarungan, at maaari kang magpakita ng habag kanino man, sapagkat ikaw ang Panginoon ng lahat. Ipinamamalas mo ang iyong lakas sa nag-aalinlangan sa iyong ganap na kapangyarihan, at pinarurusahan mo ang sinumang nakatatalas nito, ngunit nangangahas na di ka pansinin. Walang hanggan ang kapangyarihan mo, ngunit mahabagin ka kung humatol. Maaari mo kaming parusahan kailanmat ibigin mo. Ngunit sa halip ay pinamamahalaan mo kami ng buong hinahon at pagtitimpi. Sa pamamagitan ng ginawa mong iyan, ay itinuro mo sa mga taong makatarungan na dapat din silang maging maawain. At binigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong makapagsisi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo't magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Ngunit ikaw poon, tunay na mabait, tapat at totoo, wagas ang pag-ibig. Lubhang mahabagit, banayad magalit. Ibaling sa akin ang awa mo't habag. Iligtas mo ako at bigyan ng lakas.
Sa kabila ng ating mga kahinaan, patuloy pa rin kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ating gabay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin, sa paraang di magagawa ng pananalita. At naunawaan ng Diyos na nakakasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawan nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Wag," sagot niya. "Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin. At ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 16 na linggo sa karaniwang panahon at nagpapatuloy tayo sa pakikinig
sa mga talinghaga na ginagamit ng ating Panginoong Hesukristo upang ipaliwanag ang paghahari ng Diyos o ang kaharian ng Diyos. Kung alalahanin niyo po, nung nakalipas na linggo, ang sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng isang naghahasik ng binhi, no? Nagsasaboy ng binhi, at sinasabi doon, mayroong mga binhing nahulog sa batuhan, sa daanan, sa dawagan. At mayroon ding nahulog sa isang matabang lupa, at dito ay tumubo at nagkauhay ng tig 100, tig 60, at tig 30. Kaya ito yung paghahari ng Diyos ay sinasabi sa atin ng biyaya ng Diyos ay talagang pag nagsaboy, lahat makakatanggap. Nakadepende na nga lang yan sa kalooban ng tumatanggap. Kung ito ba ay magbubunga, o kung ito ba ay panandalian lang, o kung ito ay hindi tatagal at mamamatay agad. Ang salita ng Diyos ang siyang nagbibigay ng buhay sa atin. Okay po tayo doon? Hello? Kaya ngayon, hindi man panibago, pero may kaugnayan din tungkol pa rin sa pagtatanim na ginagamit ni Jesus. Siguro, no, sadyang napakaraming tao kasi talaga ang nakikinig sa kanya ng mga ordinaryong mamamayan. Kasi yung mga matatalino, no, na pinagpapahayagan ng mabuting balita, hirap silang unawain ang mga ganitong pagpapaliwanag. Pero kung sa mga ordinaryong tao na nagtatrabaho sa mga gawain, na kapag sila ay may nakitang butil, maaalala nila, ito yung salita ng Diyos. Pag nagtanim sila sa kanilang bukiran, ito yung sanlibutan. Ganito yung paghahari ng Diyos. Kaya ngayon, sa paggamit niya ng isang talinghaga ulit, ang sabi dito, no, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. So yung naghasik, walang iba kundi ang Diyos. Ang binhi ay ang mabuting balita. Ang bukid, ang sanlibutan. So ang inihasik ng Diyos, mabuti. Lahat ng ginawa ng Diyos, mabuti. Alalahanin niyo ulit, kahit sa aklat ng Henesis, lahat ay mabuti. Tingnan niyo nga yung katabi ninyo. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, mabuti ka. Sa umpisa pa lang, sa sinapupunan pa lang, habang nasa loob ka pa lang ng tiyan, mabuti ka. Hindi ko alam kung ano nangyari, no? Kasi nga, sabi dito, isang gabi, habang siya ay natutulog, dumating din ang kaaway. Sino ang kaaway? Demonyo. Naghasik din ng masamang damo. Kaya ito yung sumasagot sa mga tanong na bakit may masasamang tao sa mundo? O kaya naman, bakit hinahayaan ng Diyos na mabuhay ang masasamang tao? May Diyos ba talaga? Ganyan namang nagiging tanong natin kasi nga hindi natin maunawaan bakit mayroong mga taong gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Bakit mayroong mga taong na, alam mo yun, parang nakakatulog sila kahit sila ay gumawa ng pagkasinungalingan o ng pagnanakaw. Nitong nakalipas na araw, talagang pag nababasa mo sa social media yung galit ng mga tao, bukod sa mga hiring-hiring, yung bang, di ba, may mga rider na sinaksak, pinatay, mga naghahanap buhay, mga lumalaban ng patas, tapos sasaksakin lang bigla at mamamatay. Talagang mapapaisip ka,
bakit pinapayagan ng Diyos na mangyari ito? Diba? Pwede rin natin isipin, pwede rin natin sanang pagbalingan. Tingnan nyo nga ulit yung katabi ninyo. Sige, tingnan nyo lang. Bakit tiniyaan ng Diyos na mabuhay pa yung katabi ninyo? Pwede yun, di ba? Minsan kasi, ang bilis nating umatol o manghusga na yan, hindi dapat mabuhay yan. Di ba? Wala sa atin ang paghatol Sabi nga sa unang pagbasa, sa Aklat ng Karunungan, ang lahat ay binibigyan niya ng pagkakataong magsisi. Sa atin ding Salmon Tugunan, ang sinabi rin, ang poon ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. So, bakit hinahayaan ng Diyos na mabuhay pa itong mga magnanakaw sa lipunan? Bakit hinahayaan ng Diyos na mabuhay pa yung nanloko sa'yo, nanakit sa'yo? Ano ba? Mas gusto ba ng Diyos ang mga yan? Tandaan niyo po, nung sinasabi ng mga alipin doon sa may-ari na kung pwede, bunutin na natin yung damo. Ang sinabi, wag muna. Hayaan ninyo. Hindi dahil para sa kanila, kundi para sa mga mabubuting binhi na kapag binunot, baka ito ang madamay. Pwede rin natin isipin na sana nga, no? Sana nawala na lang sila. Sana mabubuti na lang talaga. Pero lahat ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataong magdesisyon at pumili. Mabubuti naman ang lahat ng nilikha ng Diyos. Lalo tigit ang tao, mabubuti. Kaya lang, sadyang yung demonyo ay hindi tumitigil na ang tao ay gawing masama. Hindi rin sinasaklawan ng Diyos ang desisyon natin. Yung kalayaan natin pumili ng mabuti at tama, hindi yan inaalis sa atin. Kaya sikapin natin, no, habang tayo ay nagtatanong na bakit may masasamang tao sa mundo? Bakit dumadami sila? Hindi kasi ito yung sinasabi na balanse, 10 ang mabuti, 10 ang masama. Hindi ito ganun Kailangan mas marami ang magdesisyong maging mabuti at kumonte o kung hindi man mawala, kumonte ang gumagawa ng masama. Ngayon, gising tayo. Ito ay isang pagkakataon na ibinibigay ng Diyos na ayusin pa natin ang ating mga buhay. Hindi natin alam bukas kung pagtulog natin mamaya, hindi na tayo sisikatan ng araw. Pero kung sakaling sikatan pa tayo ng araw, salamat sa Diyos, ibig sabihin, panibagong pagkakataon para piliin natin maging mabuti. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, kaya mong maging mabuti. Huwag tayong patokso kasi talagang, di ba? Kung sino yung magnanakaw, sila yung maganda ang buhay. Kung sino yung gumagawa ng masama sa kapwa, nanloloko, sila ang mas maayos na buhay. Huwag tayong patukso. Kasi pagdating ng araw, ang sabi rin naman, sa katapusan, ihihiwalay ang mga masasama sa mabubuti. Sana, nawa, ipahintulot ng Diyos na mapabilang tayo sa mabubuti. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo.
pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Itinanim ng Diyos ang kanyang salita sa ating mga puso upang tayo'y maging karapat-dapat na manatili sa kanyang piling. Buong pagtitiwala nating hilingin sa Diyos Ama, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang simbahan, ang iyong bayang hinirang, ay maging tagapunla ng iyong salita sa lahat ng tao at panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang mga namumuno sa pamahalaan ay maging tapat sa salita ng Diyos upang maitakwil ang kultura ng kamatayan at paghihiganti at maisulong ang pagpapatawad at damayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang bawat kasapi ng pamilya ay maglaan ng oras sa pagdarasal at pagbabahagi ng salita ng Diyos upang lalong maging matatag ang kanilang ugnayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Huwag nawa mawala ng pag-asa ang mga dukha at inaapi. Bagkos ay patuloy na manalig sa Diyos na hahatol sa lahat sa takdang panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo, at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay taglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Idalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya, maging sa mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, tang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay
para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapan na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aming bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kay San Leon na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Salvador at Estrella na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin kay San Jose. Abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria, sa iyo pinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria. Sa piling mo, si Kristo'y naging tao, maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose. At gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay, at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Update lang po sa ating parokya. Meron po tayong 2 facilities na pwede nyo pong gamitin. Pwede kayong mag-donate, no? Kung meron kayong mga small gathering, baptism o meetings, pwede nyo po itong gamitin, no? Makipag-coordinate lang sa
opisina regarding sa donation. At yung natapos natin na solar na project ay ongoing naman po na nagagamit na natin. Sa ngayon, kung titingin kayo sa taas, sa dulong bahagi, sinisimulan na po yung pagkukumpuni ng ating kisame dahil lalo na dito sa areang to ay nagbabakbakan na yung kisame. So sinisimulan na po na at least masaayos ng konti para doon po hindi tayo madisgrasya. Kaya salamat po sa mga tumutulong at sa patuloy na sumusuporta para ang tahanan ng ating patrong si San Jose ay mas maisaayos natin. So unti-unti lang po para at least di tayo mabigatan sa mga kakailanganin na pinansyal dito po sa mga pinapaayos natin. So salamat po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang